Ayan, so magandang umaga, hapon, gabi kung kailan mo 'to pinapanood. So welcome sa Math is Fun. So ngayong araw magdi-discuss si Sir Jomar ng bagong topic or bagong concept sa basic calculus. At ito ang one-sided limit. Okay. So tuwing kailan natin magagamit yung ituturo ni Sir itong about sa one-sided limit? Kapag may nakita kayong symbol, okay, na negative or positive doon sa ina-approach natin. Example, limit of f of x as x approaches. Okay? Sabihin na natin 0, tas may symbol kayong ganyan nakita, or may nakita kayong symbol na negative. Okay? Kapag may nakita kayong gantong mga symbol, ibig sabihin involved ang one-sided limit. So ano naman tawag doon kapag walang symbol na naka-positive or negative? Ang tawag naman po doon ay two-sided limit. Ngayon, magpo-focus lang tayo sa one-sided limit. Okay, clear? So, tuwing kailan natin magagamit yung one-sided limit? Ang madalas na problem involved ang one-sided limit ay yung piecewise function. Okay? So, may dalawa tayong piecewise function dito. Gilid ko muna yung isa. Focus muna tayo sa g of x. Okay. So, for the g of x, meron tayong, pag piecewise ang pinag-uusapan natin, meron tayong tatlong, okay, function, actually, okay, na stand-alone na merong premise na sinusunod. Okay? So, tuwing kailan natin gagamitin tong first function? Kapag daw si x is less than negative 2. Kailan natin gagamit si negative 10? Kapag equals negative 2. Kailan gagamitin si third function? Kapag x greater than negative 2. Okay, paano na-involve dito ang one-sided limit? Example, gagawa Sir Jomar. Limit of g of x. Bakit g of x? Kasi ito yung pangalan ng ating piecewise function. As x approaches negative 2 from the left. Okay? Para mas magets nyo to, meron akong number line. Kasi ito ang negative 2. Okay? Pag sinabi natin from the left, ito yung from the left. Okay? Is from the left side. Kapag naman from the right, ito naman yung nasa kanan ng negative 2. Okay? So, nakita natin tong negative 2 yung ina-approach natin. Not exactly negative 2, but yung ina-approach natin. In case sa given natin, negative 2 from the left, ibig sabihin, mabababa sa negative 2. Ayun ang ibig sabihin ng left. Mas mabababa sa negative 2. Ano mabababa sa negative 2? Negative 3, negative 4, negative 5. Okay. Sa tatlong function, first, second, and third, ano dyan ang nagsasatisfy ng x approaches negative 2 from the left? Okay, etong unang function. Bakit? X is less than negative 2. Yung x daw, mas mababa kaysa sa negative 2. Kaya pasok siya dito sa from the left. So after nun, anong gagawin? Direct substitution. So magiging negative 2, kasi yun yung x natin, plus 4 raised to 3. So magiging negative 2 plus 4, magiging positive 2 raised to 3, which is 8. That's the answer. Okay? Paano naman kapag ang question, limit of g of x as x approaches negative 2 from the right? Ibig sabihin, mas malaki sa negative 2. Kasi from the right, ayan ang from the right. Mas malaki sa negative 2. Ano sa tatlong function or yung premise natin na nagsasatisfy sa mas malaki sa negative 2? Etong third function kasi x is greater than negative 2. Okay? Ano sunod na gagawin? Direct substitution. So magiging negative 2 squared plus 8 times negative 2 minus 1. Negative 2 squared, 4, plus 8 times negative 2, negative 16 minus 1.
4 plus negative 17, the answer is negative 13. Ganun siya kasimple. Sir, ano naman itong equal kapag ang question is limit of g of x as x approaches 2? Ito ay two-sided limit na. Okay? Ngayon, sa mga sunod na problem naman, itong pangalawang problem, pwede nyo itong gawing exercise. Ilagay nyo sa comment section kung anong tingin nyo ang sagot sa P of X. Okay? Ang question natin for number 1, what is the limit of P of X as X approaches 1 from the left? Number 2, limit of P of X as X approaches 1 from the right. Okay? So, ayan ang sasagutan nyo sa comment section kung gusto nyo lang naman. Okay. So, aside from piecewise function, applicable tong one-sided limit sa mga gantong problem. Okay? Example, limit of 3 minus square root of x as x approaches 0 from the right. Okay? From the right. So, paano ngayon yan? Para mas madali nyo ma-visualize to, gumamit kayo ng number line. Kung meron akong number line, gamitin natin yung black kasi, ayan, black. So, ito ay 0. Pag sinabi natin 0 from the right, ibig sabihin mas mataas sa 0. Okay? 0 from the left, ito naman ay mas mababa sa 0. Okay. Pag na-encounter kayo mga gantong problem, may radical, may ratio, or merong rational, okay? Kailangan nyo isipin yung word na restriction. Okay? Kapag radical, ang pinag-uusapan natin, o may radical symbol, square root, cube root, o fourth root, okay? Ano ang restriction? Pag radical ang restriction lang natin, bawal ang negative sa loob ng radical. Okay? Lalo na kapag even yung ating root. Okay? Yun lang tatandaan nyo, bawal ang negative. Lalo na kapag even. Kapag naman rational, ang bawal sa rational ay maging 0 yung denominator. Okay? Kuha? Yan lang ang isipin nyo. Kapag naman, hindi naman siya, okay, hindi naman siya lumalabag sa gusto ng radical at saka rational, pwede ka nang mag-direct substitution. Example for number 1. Ganto dapat ang thinking nyo. Ayaw ba ni radical yung kasama niya? Tingnan nyo. Yung x, okay, yung x na to, approaching siya 0 from the right. So, ibig sabihin yung ang papasok dito sa radical ay positive. Gusto ba ni radical yan? Yes. Kung gusto ni radical, direct substitution lang yan. So, magiging 3 minus square root of 0. What is the square root of 0? 0. So, the answer is 3 minus 0, which is 3. So, the answer here is 3. How about for number 2? Okay? For number 2 naman, may adds pa.